Cancer, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang energies for you ngayong 4th quarter ng 2025. So that's October, November, December. Grabe, last quarter na ng 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong 50% discount hanggang September 2025. So kung interesado kayong mag-book for private reading, mag-book na kayo. Yung link nasa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. And also, pa-like, share, subscribe na rin. At comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Let's see, Cancer. 4th quarter ng 2025. October, November, December. What is the energy for Cancerians? Okay. Bottom of the deck is the 7 of Pentacles. You need more patience ngayong 4th quarter. Kasi maaring itetest yung iyong patience ngayong October, November, December sa mga gusto mong makuha, ma-achieve, ma-experience. Some of you, merong i-reveal, no? Makikilala na totoong intensyon sa inyo ng tao na to. Especially sa trabaho, sa business, sa career. Or sino man yung parang may parte talaga sa pera mo. Or may karapatan sa pera mo. Or pinaglalaanan mo sa pera. Kasi pwedeng itong person na to nanghihingi or merong gustong hingin sa'yo financially or resources mo, pero hindi pala totoo yung intention niya na yon. Halimbawa, sabihin niya, bambabayad ko yan ng Meralco ng kuryente. Tapos hindi pala, gagamitin pala niya sa sugal. Yung mga ganon. Or depende yan sa kung ano yung, basta kung ano man yung paalam niya sa'yo, hindi yun yung totoo na reason kung bakit kumukuha siya ng pera or humihingi or nanghihiram. Okay? Case to case basis. Very specific yung reading. Lalo na kung kayo yung tipong nakikita nila as someone na independent, wala masyadong pinagkakagastusan. Ito yung mga tao na magte-take advantage sa kabutihan mo no? Lalo na kung talagang generous ka. Even sa family. Ito yung tipong hihintayin mo talaga ng matagal bago magbayad or bago mo makita yung totoong dahilan kung bakit kailangan nila yung pera mo. You have the 9 of Pentacles, the Knight of Cups, 4 of Cups. Some of you, there's an opportunity for your career, business, or finances na mas magiging masagana yung income mo. Kasi maaring may opportunity na i-offer sa'yo na parang sa una, hindi ka sigurado. Pwede kasing ino-offer sa'yo or idea mo to na kumakatok sa isip mo. Na subukan or gawin, no? And yan yung parang gumugulo sa isip mo na gagawin ko ba, susubukan ko ba? Ayun. So this will open an opportunity for you to be more financially free. Okay? So, overall energy, the Lovers. This is commitment. So, ngayong 4th quarter, meron kang importanteng commitment na papasukin. This can be a romantic relationship, trabaho, career, business, or any source of income. So, ang importante talaga dyan is alam mo yung gusto mo. At syempre, committed ka sa mga goals mo. Ayan.
Tapos, yung challenge mo naman is the Five of Cups. Ito yung regrets, no? Maaring meron kang mga naging desisyon or magiging desisyon sa fourth quarter na pagsisisihan mo to the point na dun ka na lang nakafocus na sana pala, ganito, sana hindi mo ginawa, sana ginawa mo. So, pag ganun kasi, mas nababaling yung tingin natin doon sa kung ano yung something na negative na nangyari sa buhay natin instead of looking at the opportunity sa paligid natin. So, yun yung i-take note nyo na kapag merong mga challenges, no? Example, losses sa buhay mo, isipin mo yung bright side nung sitwasyon na yon. Kasi definitely, merong blessing na hindi mo lang nakikita dahil nakafocus ka dun sa problema. Okay? And then for your opportunity, you have the Queen of Swords. So you have the opportunity na ayusin yung buhay mo in a more logical way, na tipong magiging less emotional ka sa sitwasyon mo, mas magiging maingat ka sa decision mo, and at the same time, pinag-iisipan mong maigi kung sino yung mga taong hahayaan mong manatili sa buhay mo at kung sino yung mga ile-let go mo na. Kasi pwedeng yun yung talagang nagpapabagal ng progress mo or para siyang nakakasagabal, no, sa pag-unlad mo at sa kalayaan mo. So your blessing is the moon. The moon is your instinct, your emotions. So, yan yung i-harness mo, yan yung i-develop mo ngayong fourth quarter, na being able to control your emotions na magbe-benefit ka, 'di ba, para sa sarili mo. And also, yung instinct mo yan, intuition mo, na magbibigay sa'yo ng gabay, no, para makapag-decision ka ng makakabuti para sa sitwasyon mo. And also, meron din ditong blessing in disguise na maaring sa una, pag inisip mo, ay, bakit ganito yung nangyayari? Pero sa totoo lang, yung revelation na yon na ipapakita sa'yo ngayong fourth quarter is the lesson na kailangan mong matutunan para mas mag-evolve ka to a better version of yourself. Okay? Kaya pwedeng may mga oportunidad na akala mo oportunidad pero hindi pala, na parang yun lang pala yung pinakita sa'yo sa una para mas matuklasan mo pa yung ibang bagay na meron kang talento at galing, di ba? So, for your money, career, finances, you have the Knight of Pentacles. You might experience na parang feeling mo ang bagal ng improvement, ang bagal ng progress, but actually, nagtatanim ka kasi, no? So, itong fourth quarter is for you to plant the seeds nung mga goals mo para the following year, 2026, makikita mo na yung resulta nung sacrifices mo, pinaghirapan mo. But it doesn't mean na walang progress. Medyo mabagal lang, maaring sa nakikita mo mabagal lang, pero ang hindi mo alam, sa ilalim niyan, malalim na siya, no? Kumbaga parang nagtanim ka, no? Tapos, yung umusbong, maliit lang. Pero pag nakita mo sa ilalim, ang lawak na ng network niya. At doon pa lang siya mas lalong sisibol, no? Oo, yayabong, kumbaga. Kapag tama na yung oras. And yung iba sa inyo, maaring meron kayong ma-acquire na mga ari-arian, properties, bahay, lupa, sasakyan. Yan, ngayong fourth quarter. And then for your relationship, yung iba sa inyo, Cancer, ang nakikita ko rito na medyo magiging challenging sa inyo is yung relationship mo. Pwedeng romantic relationship mo sa family mo, sa friends mo, sa business mo, business partners mo. You are leaving a situation that is no longer serving you. You know, the Eight of Cups. Ito yung opportunity mo na i-cut off na yung mga taong alam mong hindi mo nakakampi, hindi na nag-a-align sa goals mo, sa gusto mo. And it's time to, go to a new direction na minsan kahit mag-isa lang tayo dyan, at least alam natin na kung sino yung pwede nating maasahan.
'Diba? Kesa yung akala natin, ang dami nating pwedeng asahan, pero yung pala, if-fail lang tayo. Yung pala, hindi pala sila reliable. 'Diba? Now, for your October energy, you have the Ten of Wands. Kind of busy. October is a time for you to, manage your time, your energy, yung mga priorities mo. Pwedeng ito yung maghahabol ka ng mga projects mo, ng mga task mo. So, pwede rin ito yung time na mas marami kang kukuning trabaho or responsibilities. So, just make sure na kaya mo siyang i-handle kasi ikaw rin yung mahihirapan, no? So, very busy ang October. And then, November, you have the Four of Pentacles. This is the time na marirealize mo na parang nagsastabilize na, no? Nagiging stable na yung iyong finances, yung career mo, yung business mo, and even yung sarili mong value, no? Kumbaga, parang hindi mo na kina-question yung sarili mo na bakit mayroong mga taong, hindi nagiging totoo sa akin? Bakit may mga taong nagte-take advantage sa akin? You now know your worth. Mas pinapahalagahan mo na yung sarili mo. And you will focus on the things na kaya mong kontrolin, no? And then for December, you have the Two of Cups. So this is commitment, no? Maaring may opportunity for you pagdating sa reconciliation. Kung meron mang connection or relationship na medyo na maging alanganin, no? Itong fourth quarter, maaring in the spirit of Christmas or holiday, ano man yung, kung pina-follow nyo man yung holiday season, like yung Christmas season, maaring may realize mo na, okay, let's make up, ayusin natin, mag-usap tayo, ganon. So, I feel like there's a reconciliation sa isang tao na medyo nagkaroon kayo ng falling out or issue or away, misunderstanding, na mapapatch up nyo yung naging problema. Okay? So, let's see what else for Cancer. Leo, it's your time to shine. Yan. Ang Leo energy kasi is pagiging center of attention and also your confidence, yung tiwala mo sa sarili mo. Think, ayan. So, mas magiging careful ka sa decisions mo and also parang mas, meticuloso yung energy mo, no? Na hindi mo rin ipapakita yung totoong ikaw sa una kasi gusto mo na i-test yung mga makakasalamuha mo, mga kasama mo, kung totoo ba yung intentions nila. So, that is your protection rin. Sagittarius energy, pwedeng merong travel opportunities ngayong fourth quarter. So, depende yan kung saan nyo gustong pumunta. Maaring abroad or travel for leisure, no? Or travel for business. This is also about learning. So, maaring meron ka rin mga bagong kaalaman, training na attenan ngayong fourth quarter. And also your belief system. So, more on spiritual side din kayo. Marami kayong realization of your situation. Maaring merong mga magkakaroon ng major spiritual awakening na harapin mo yung iyong shadow, yung iyong attitude, behavior na alam mo kailangan mong i-improve. Persevere and you will overcome problems. Yes, syempre, no? Napaka-importante na meron kang pagpupunyagi. Yan, perseverance. Para ma-overcome mo yung mga challenges, problema. Uy, merong exciting event. Merong exciting event na pupuntahan ka, attenan mo, na mag-enjoy ka. Maaring ikaw rin yung center of attention ng event na yun. Merong trouble and accusations. Maaring merong person na mag-question ng intention mo sa kanya. No? Instead na ikaw yung magko-question ng intention niya sa'yo, siya yung magko-question ng intention mo sa kanya. Someone new is entering your life. This can be a new friend, new relationship, new connection, new partnership. Okay. Have faith in your dreams. Ayan. Magtiwala ka sa mga pangarap mo. May times nga lang na, yun nga sabi ko sa inyo, pwedeng parang nababagalan ka. Pero it doesn't mean na walang progress. Hindi ibig sabihin nun, hindi umuunlad yun. As long as alam mo na inaasikaso mo
no? Nagbibigay ka ng oras at panahon. So, yun ay umaabante. Honor your feelings. May mga times na dinidismiss mo yung nararamdaman mo kasi pwedeng hindi komportable sa'yo. Pero it's okay na umiyak. It's okay na ilabas mo yan. That's part of you controlling your emotions and managing your emotions na makakatulong rin sa kung paano mo harapin yung challenges and also sa decisions na napaka-importante na gagawin mo ngayong fourth quarter. Okay? So that is your reading, Cancer. Thank you so much. See you again.